Breaking news, ito na nilabas na katotohanan. Soto nilaglag ng NBI. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Alam nyo, may usap-usapan. Binanggit na rin po mismo. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nice ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan na reaksyon. Walang iba kundi si Sir Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. At syempre huwag niyong kalimutang suportahan ng Banateros, ang mga idol natin yan, at isa dyan, Sir Banat Bay, ipagpatuloy natin. Ni Senator Amy na napag-alaman niya na nag-authorize daw ng NBI na pumasok, manghuli, ay walang iba kung hindi si Senator Soto. Senator Soto, makinig ka na mabuti sa akin. Kasi parang ano talaga, ulitin ko, no? Lagi ko sinasabi to, na paano naman malalaman ng NBI tsaka ni Trillanes yung araw na yun napapasok si Senator Bato? Gusto kong masagot talaga eh. Di ba parang may radar naman yung NBI? Alam mo, nakakabulag ang kapangyarihan. Pero, ngunit natapwat, mas nakakabulag ang pera. Yun. Alin dun sa dalawa? Hindi, ako nagtatanong lang sa'yo. Alin dun sa dalawa ang bumulag sa'yo? Hindi o. Can you Na, to the explain point that? na itakwil mo ang kapwa mo senador. Dinaig mo pa si Judas? Yun yung kinakatampo ni Senator Bato kay Tito Sen. Na parang nilaglag siya kasi syempre, di ba, nabanggit nga na parang sa kanya nagbigay ng ano yung NBI. Tapos, ganun yung nangyari, di ba? Parang hindi niya binigyan ng tip, no? Bagkos, talagang sinalubong si Senator Bato ng NBI talaga. Ay, hindi, walang daday kay Judas. Huwag mong gagawin yung ginawa ni Judas. Di maganda yun. Baka gawin mo yun, maraming matutuwa pero ayaw ng Panginoon yun. Kaya huwag mong gagawin yun. Hindi kasi yun ang kwento eh. Sino nagkwento? Si Matibag po mismo. Si Director Matibag ang nagsabi mismo. Ayun. Na nakipag-coordinate siya sa'yo. At pinayagan mong tumambay yung mga NBI para arestuhin si Bato. Ladies and gentlemen, makinig kayo mabuti. So, ibig sabihin, parang talagang nung araw na yun, talagang parang haharangin si Senator Bato. 'Di ba? Kaso nga lang, hindi talaga sila nakalusot sa bilis ng kilos ni Senator Bato. Sa bilis ng takbo na yun. At nakahabol pa siya sa botohan sa Senado. Ibig sabihin ko talagang medyo mabagal-bagal na si Senator Bato noon, wala na. Hindi na nakaboto si Senator Bato noon. So, hindi pa pwedeng magpalit ng literato noon. So, talagang buzzer beater si Senator Bato. Buti na lang kamo, malakas ang Planax. Tayo, hindi lang naman tayo isang beses nakapunta dyan sa Senado. Gusto ko nga maging opisina yan eh. Dahil biro lang po. Katawa ako eh. Tapos hindi ito kasi tandaan ninyo, once you enter the gate, doon pa lang sa gate, papasok ng parking, papasok doon sa kanilang drop-off, doon pa lang, yun ay vicinity na ng Senado. Yes. Ibig sabihin, under the authority of the Senate. Or, under the authority of OSA. Diba? So, ibig sabihin po nun, pinayagan mo tumambay at abangan si Bato doon sa, wala sila sa gate wala sila sa labas ng gate. Nag-aantay sa building. So, parang ang iniisip dito is darating nung araw na yon si Senator Bato. Dahil nga syempre alam naman natin na parang nagkagulatan parang nagkaroon ng palitan, di ba? Parang expect the unexpected. Di ba? Kasi ako magtataka ako, kayo mga katunay, isipin nyo Paano naman lalaman ng mga NBI na talagang darating si Senator Bato? Di ba? Di ba? Mo. Kahit anong deny mo
Sasabihin mo, hindi ko pinapayagan yan. Wala ganyan. Kasi dinideny niya, mamaya papakita ko yung video, pero nahulog siya sa sarili niyang salita. Kahit i-deny mo, hindi naman pwedeng tumambay ang may baril dyan. Oo. Mismo doon sa entrance. Pwede bang tumambay dyan? Tambay kaya ako dyan, may daladala ako. Sigurado huhulihin niyo ako eh. Baka ikulong niyo ako pagka may daladala ako dyan. Daladalang hopya, bibigay ko kay Marcoleta. Di ba? Mahilig pala. Sigurado, ikukulong niyo ako. Oo. Pero bakit nakatambay ang mga yan? Diyan. The only reason is pinayagan ng pamunuan ng Senado. Yun. Pinayagan nung OSAA. At sinumbos ng OSAA, alam naman ako. Alam naman si Bato. Alam naman si Marcoleta. Alam ko, astig yan si Marcoleta at si Robin, pero hindi na mangingialam sa desisyon mo. Kaya huwag ka magtututuro. O, kumbaga parang siya yung susundin kasi siya yung pinaka-leader eh. Pag Senate President ka eh. Ay, talagang sasabit ka talaga dyan. Ako. Daig mo pa demonyo eh. Kasi ganyan na ugali ng demonyo eh. Oh, ingat kayo mga kababayan, ganyan ang demonyo. Itetem ka ng demonyo eh. Oy, alam mo, sabi nyo ganyan, di ba? Ako talaga, nadismaya talaga ako sa mga gantong naririnig ko kay Tito Sen. Eh. Di ba? Ano ba nangyari sa'yo, Tito Sen? Ay, nako. Buti pa kung nasa Itbulaga ka na lang is talagang tahimik pa ang buhay mo. Nakakapagpasaya ka pa ng tao, di ba? Tama na naman siguro yung nagawa mong pagsisilbi bilang senador. Di ba? Kung tutusin, pwede na mag-retire si Tito Sen. Pwede na lang siyang mag-focus dyan sa Itbulaga, di ba? Para magbigay ng saya sa mga tao, di ba? Mas maano pa siya dun. Mas magiging okay pa. Iwas pa siya sa mga intriga, di ba? Iwas pa sa mga bintang sa kanya o masasamang salita. Gaya nga kanina, nakita ko nga is nag-post nga si Tito Sen na parang yung mga tao dun sa labas is parang inano siya, di ba? Maraming nagalit sa kanya kaya sasakyan niya, paglabas niya parang inano ng mga tao. Kasi Tito Sen, di mo naman masisisi yung mga tao eh. Di ba? Kumbaga halo-halo na yung emosyon nila. No? Nahalo-halo na talaga. Yung galit, dismaya, diba? Tandaan nyo, ganyan ginawa kay Adan at kay Eva eh. Tinempt nila eh. Nung ahas, yung damonyo, tinempt nila eh. Si Eva at si Adan. Ano nangyari? Nagkasala. Nagturuan. Kung may daliri lang yung ahas, may tinuro niya siguro yung puno. Ganyan ang ugali ng damonyo. Aakitin ka, tapos after nun, pag nahulog ka, Tapos ikukundina ka. Ganyan ang ugali ng demonyo. Ituturo ka, tinan mo na, ikaw, wala ka pala, demonyo ka, wala. Di ba ganyan? O anong ginagawa mo ngayon? Nagtuturo ka. Hindi ako. Yung OSAA. O, di ba? Ano ibig sabihin nun? mga demonyo yan, hayop. Damonyo ka rin? Nagbabanal-banalan? Abay, magsama kayo ni Abante. Nadawit Nasama po si Abante sa usapan eh. si Abante. Alam mo, sana kausapin ka ng Holy Spirit. Hindi, totoo po. Hindi ako nagbibiro. Mali talaga yung ginawa mo, pinabayaan mo. Isipin mo to ikaw ay magre-retire. Kaya tuloy marami nagsasabi baka naman retirement fee o retirement baon ang dahilan kung bakit pinayagan mo to. Kasi tandaan ninyo mga kababayan Tandaan ninyo to mga kababayan. May akusasyon pa yung mga Marines na isa si Soto sa mga di umano allegedly according to the Marines of Zaldico, the ex-security of Zaldico. According to them, kasama ito si Soto na nabigyan ng maleta. Nako. Kasama ba ito sa deal ninyo? Kung ito ay totoo? Ako'y nagtatanong lang. Malinaw na tinatanong ko lang sa inyo, Senator Soto. At sa mga nakikinig dyan sa Senado, makinig kayo. Ako, dapat sagutin niya yan, yung paratang sa kanya. Nako. Mabigat yan. Nako. Dapat sagutin ni Tito Sen yan. Ipaliwanag niya yan. Nako. Bakit nagawa yan ni Soto sa kapwa ninyo senador? Tapos ngayon dahil doon may nabugbog Oo. na OSAA. Kawawa nga yun, no? Halos nakita ko talaga parang hirap na hirap siyang huminga, di ba? Siyempre, parang ginagawa niya naman yung trabaho lang niya eh. Trabaho niya yun, napigilan yung dapat pigilan. Siya pa yung nasaktan. Dahil diyan sa mga pesting utos-utos na yan. Ano to? Kasama ba ito sa deal ninyo? Diyan di umano, sasabi ng mga Marines na ex-security ni Zaldico na di umanong nakatanggap ka ng mali-maleta? Ako'y nagtatanong lang
Kasama ba ito sa deal nyo? Kasi pinaiinit mo ang ulo ko eh. Alam mo kung bakit? Sorry Soto Dati pinagtatanggol kita eh. Kasi nanonood ako ng school bukol eh. Ako din, dati talaga, is pinagtatanggol ko siya. Pero yung respeto ko naman, bilang TVJ, is hindi pa rin nawawala. Kaya nga sinabi ko pagdating dito sa politika, medyo out ako kay Tito Sen kasi magkaiba talaga yung prinsipyo naming dalawa. No? Hindi talaga tutugma. Kahit gusto ko siyang suportahan, is hindi talaga tugma eh. Diba? Hindi katulad doon pag TVJ siya, siguro kung magkaroon ng problema ang TVJ uli, babalik at babalik ako para ipagtanggol ulit sila. Pero dito sa politika, Tito Sen, out tayo dyan, ha? Pero nakakainit ng ulo eh. Alam mo kung bakit? Kung yung Senado na huling inaasahan namin, mga Pilipino, na magsasabi ng totoo, na magpoprotekta sa batas, hindi kayang protektahan ng kanilang sariling tauhan. Hinayaan mabugbog. Kaano nyo kami poprotektahan, mga ordinaryong Pilipino? Yun nga. Yun yung nakakadismaya ron. Kaya Soto, kung may bayag ka, ikaw mismo dapat ang magdemanda sa NBI. Bakit? Sabi ng direktor, pinayagan mo daw. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Ipe-play natin dito yung Siya talaga yung tinuturo. Nako. usapan ninyo dyan sa Senado. Kasi nga, di ba, parang ulitin ko, parang alam na alam nila yung magiging kilos dyan sa Senado ng mga NBI. Yung pagdinig kahapon, ipe-play natin. Sabi daw mismo ng direktor, pinayagan ka. Pinayagan mo. So, sino sinungaling? Ikaw o yung NBI director? Eto, ipakita natin. Baka sabihin niya, pine-fake news natin siya eh. Eto, ipapakita ko sa'yo. Dito huling-huli yung kasinungalingan mo. Senator, former Senate President Soto. Thank you. Mr. President, may I be allowed to lay to rest this particular issue as far as I'm concerned? Because I have been mentioned in media by members of the Senate that as Senate President daw, pinayagan ko daw yung word na ginamit is pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito. May sinasabi nagpakain pa yung mga ganon. Let the records, speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. So parang dito sinasabi niya na hindi niya alam yung mga nangyari na darating si Senator Bato, hindi niya inaasahan. So parang dito sinasabi niya na wala talaga siyang alam na may darating na Senator Bato. Simple as that. Yeah. Kaya hindi pa pwede, little did I know that Senator De La Rosa after 7 months of not being here will suddenly come. Kaya ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the OSA. Dito huling-huli. When you say coordinate with OSA, it only means pinayagan mo to coordinate with your people. Kasi pwede naman kasi kung halimbawa is merong huhulihin na ganyan. So sabihin, syempre, ano naman yung pakay ng NBI dyan? Tatambay lang. Syempre, hindi. Kung magsasalita naman sa'yo na ganyan kasi aarestuhin namin Senator Bato, isa ka talaga sa pipigil niyan. Lalong-lalo na kung alam mo na yung pag-aresto nila ay walang basbas ng korte dito sa atin. Diba, Tito Sen? Diba dapat ganun? Uusisain mo sila. Titignan mo yan kung yan ba ay tama, nasa tamang proseso. Hindi yung sasabihin nga naman na parang sa USA, doon kayo makipag-coordinate. So kapag nakipag-coordinate sila, yung NBI sa kanila, ikaw na nagsabi. Wala nang kontra yung USA doon. Ikaw yung pinaka-boss doon eh. Diba? Kumbaga, wala na, nagkapag-coordinate na kami kay Tito Sen. O, pupunta na lang kami sa inyo, kakausapin namin. Ganun na yung mangyayari. Diba? Pero bilang senador, kung alam mong may mali
sa gagawin nilang pagdakip kay Senator Bato, is ikaw yung kauna-una ko kontra. Sabihin mo, hindi pwede yung ganito kasi kinonsulta nyo na ba dito sa korte sa atin dito sa Pilipinas yan? Di ba? Kung alam mong ganon. No, hindi pwedeng baliwalain mo ng ganon. Pumunta kayo doon, wag sa akin. Di ba? Kasi kapwa mo senador yan eh. Although hindi mo siya kaalyado, is kapwa mo senador yan. Siyempre, pag kayo magkakasama sa ganyan eh, para kayong mga pamilya na dyan. Oh, di ba? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, sa akin, ako manager ng Mocha Girls. Alam nyo yan. Biglang merong nakipag-deal sa akin na booker. Kung gusto ko yung booking na yon, yung show na yon, ang sasabihin ko, okay, coordinate with my secretary o my assistant manager na si Toto. Hindi ko sasabihin na coordinate with my assistant kung hindi ko gusto yung show na yon. Ang sasabihin ko agad-agad, sorry, mababa ang budget. Hindi kaya, hindi carry. Hindi ko gusto mag-show dyan. O pangit yung bar nyo. O hindi maganda. O bastos yung yung bar na yan. Halimbawa lang. Diba? Sa akin pa lang, sasabihin ko na no. Sorry. Sorry. Pero once sinabi kong, coordinate with my people. Coordinate with my staff. Ano ibig sabihin nun? Pinayagan mo. Magpapalusot ka pa, ayan na mismo sa bibig mo, lumabas. Coordinate with OSAA. Sa tingin mo lang ha, gumamit ka ng utak kung meron ka. Pahintulo. Ewan ko kung pumuti na rin yung utak mo. Sa tingin mo, kung hindi mo pinayagan at sinabi mong coordinate with OSAA, sa tingin mo sasabihin ng OSAA, hindi pumayag eh. Oo. Coordinate muna kayo sa boss namin. Oo, ganun Diba? yun. Pwede bang sabihin ng OSAA na, okay, sige, go. Hindi naman kasi sila pwedeng magdesisyon na sila lang eh. 'Di ba? Kung pinapunta mo yung NBI sa kanila, ibig sabihin may pahintulot na sa'yo. 'Di ba? Pero kung hindi ka naman pumayag, kahit pumunta sila sa USAA, nakausap nyo na ba yung bossing namin? O pag sinabi hindi pumayag, hindi din sila papayag. Siyempre, sino lang ba naman sila? Susunod lang sila sa utos. Ganun yun. Nang hindi ka pumapayag? Oo. Di ba? As simple as that, tanga na lang ang magsasabi na totoo yung sinasabi mo na hindi ka pumayag. Hindi naman pwedeng sabihin ng USAA, hindi ka pumayag ha? Let's assume hindi ka pumayag. Let's assume. Hindi ka pumayag. Tapos sasabihin ng USAA, sige okay lang. Tambay lang kayo dito ha, antayin nyo si Bato, hulihin ninyo. Sila na nag-desisyon eh. No? Lalo na yung ganyan kakomplikado. Naturalmente, yung USAA sasabihin nila, wait, chotomate, kakausapin muna namin yung boss namin ha. Huwag kayong gagalaw dyan. Di ba? Kaya yung palusot mo, palusot ng mga tanga. Kaya nga swerte. So Kaya nga put that to rest. swerte yung nangyari, no? Talagang nag-iba. Sakto naman, biglang nag-iba yung liderato ng Senado. No? Kaya medyo naging safe na si Senator Bato. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yan nangyari na yan. Kung saan sila sabi ganun eh. You know, if I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. Wow! You know, like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Senator naman. De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Pinadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice. Like, for example, in the case of Senator Trillanes, I was majority leader. And when he was holed up in his office for I think about 1, 2 days, 3 days. But when he was issued and he was showed the warrant of arrest, sumama siya. Binasahan siya ron mismo sa opisina niya eh. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here, ang pinakiusap lang niya, doon sa bahay siya arestuhin para kumahanda siya ng damit. Alam mo, Kasi naman yun eh, galing naman yun sa korte sa atin dito sa Pilipinas eh. No, di ba? Kaya talagang valid naman yung mga warrant na yun. ito yung laging misleading na binabanggit nila eh. This is the most stupid argument ever. Paulit-ulit to. Sana yung mga nakikinig na senador sa atin, makinig kayo ha. Pwede bang paulit-ulit nyo rin sabihin sa mga taong nagsasabi, bakit yung kay De Lima pinayagan? Bakit yung kay Trillanes pinayagan? Dahil ang nag-issue nun ay Korte ng Pilipinas. Dito yun. Tama. Yung kay Bato, ang nag-issue niyan, ICC. hindi nga bansa. Isang organisasyon lamang na kailangan ng treaty for us
to be under that organization. Anong ibig sabihin? Hindi pwedeng basta-basta lang arestuhin ng banyagang authority. Isipin nyo to ha. Again, it's not even a country. ICC is not a country. It's just an organization of third world country. Tapos, tayo, magpapasailalim at itutulad ninyo doon sa kaso ni Trillanes at kaso ni De Lima na korte ng Pilipinas ang nag-issue. That's even a disrespect to our court. They're not Yes. equal, they do not have power. Tapos ngayon, i-compare nyo pa? Alam mo, Senator Soto, palit na lang kaya tayo dyan. Palit na lang tayo kasi ewan ko, yung mga ganyang argument mo, parang kabubuhan sagad sa buto eh. Pagpaalam. Ganun lang eh. Dito naman sa Senate, alam naman natin yan. Oh, by the way, when I said coordinate with this OSAA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. The exact wording ko yun, Mr. President. For the record, so that we can put this to rest already. Makapagtrabaho na tayo, kasasa Parang sinisi na yung ano, no, OSAA, no? Para sa kanila pa bumagsak yung sisi. na pupunta usapan. Yeah, for clarity, former Senate President, one, I asking for a report, but I remember Senator De Lima stayed in her room for a few days. Yan. Before that, no. So the way that they're saying, Pero Senator Cayetano, that's beside the point. It's a different warrant. surrendered right away is she was allowed to exhaust remedy. Now, as Senator Pia, Senator Lawrence, Senator Aimee, and Mark Villar were in the room with me. It was the NBI director who said, pinayagan kami ni Senator Soto, alam niya nga arestuhin namin. Ayun. Ayan, no? Ang linaw. So, sino ang sinungaling? NBI director o si Soto? Yun. Dapat alamin, Sinabi pala sa kanila. Ay, nako. ipatawag yung NBI director. Kasi sinabi ng NBI director, Oh, kasi hindi naman talaga kikilos siyang wala. Hindi naman kasi kikilos siyang mga yan kung wala talagang pahintulot yan sa loob. Wala naman silang karapatang magkikilos ng ganyan. Di ba? pinayagan sila ni Soto. Sabi naman ni Soto, hindi sila pinayagan. So, sino sinungaling? Sana ipinpoint ng Blue Ribbon yan. Blue Ribbon, Marcoleta, kung talaga matikas ka, ano mo nga yan? Hindi tama yan eh. May nagsisinungaling eh. Dapat makita natin kung sino yung sinungaling doon sa dalawa. Kami ba iikot sa loob at mapapasok ba namin lahat ng tao? So I corrected him. I said, kung Hindi pinayagan ganun man kayo, there may witness, just Sir President. So ang sinabi ko sa kanila, assuming pinayagan kayo ni Senator Soto, hindi naman siguro siya pumayag makipaghabulan kayo, di ba? So yun ang sinabi. And sabi namin, ang sagot nga niya, sir, nakita niyo nung umabot na sa loob ng session hall, hindi na namin hinabol. So sabi ko, that doesn't make it less problematic. That means you have to stop, no? So, Senator Pia. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Bay. Kaya mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.